Kung ikaw nga ay bibigyan ng pagkakataong mag-aral sa kahit anong paaralan dito sa Philippines, saan? Sa paaralang kilala sa paggawa ng mga presidente, mga sikat na negosyante, o mga world-class na doktor at siyentipiko? Dahil nga malapit na ang pasukan. Sa video na ito, aalamin nga natin ang top 5 ng mga universities sa ating bansa batay sa kanilang reputasyon at kalidad ng edukasyon. At ang number 1 sa listahan na ito ay madalas na tinatawag na premier university ng ating bansa. Tara, simulan natin. Sa number 5 ay ang University of Santo Tomas o mas kilala bilang UST. Itinatag ang UST noong 1611. Ito ang pinakamatandang umiiral na university sa Asia at isa sa pinakamalaking Catholic university sa mundo. Mahigit 4 na siglo na itong nagbibigay ng edukasyon sa mga Pinoy. Kilala ang UST sa mga kursong medicine, nursing, architecture, engineering at accountancy. Marami rin magandang facilities ang university tulad ng gym, multipurpose arena na nagsasagawa ng mga activities tulad ng mga sports na basketball, volleyball at iba pa. Administrative buildings, laboratory building at UST Hospital. Ang UST ay kasama sa mga university na member ng University Athletic Association of the Philippines o mas kilalang UAAP. Ang UST Growling Tigers sa basketball at UST Golden Tigresses naman sa volleyball. Dahil sa tagal na nga ng university na ito, marami ring sikat na mga personality, artista at professional ang nagtapos dito. Tulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, nag-aral rin siya dito. Si General Antonio Luna. Sa larangan ng politika ay sina Pangulong Manuel L. Quezon, Sergio Osmeña, Jose P. Laurel, at Pangulong Diosdado Macapagal. Sina Senador Joel Villanueva, Benigno Aquino Sr. at marami pang iba. National artists na sila Leandro Locsin, Juan Nakpil at Nicomedes Joaquin. Artista na sila Angel Locsin, Piolo Pascual at marami pang iba. Ang UST ay may passing rate percentage sa board exam. Sa law ay may 87.13%, nursing na may 100% at iba pa. Ang average tuition fee sa university ay tumataginting na 50 to 120,000 pesos per sem. Number 4 naman ay ang De La Salle University. Matatagpuan ito sa Top Avenue, Malate, Maynila at isa ito sa pinakakilala na private university sa ating bansa. Kung usapang business, engineering, information technology at entrepreneurship, isa ang La Salle sa mga nangunguna. Ang De La Salle University ay marami ring magagandang facilities tulad ng Henry C. Senior Building, St. La Salle Hall, Gokong Wei Hall at marami pang iba. Nag-o-offer din ang university ng mga laboratory, swimming pool, gym, gymnasium at marami pang iba. Ang La Salle ay kasama rin sa mga university na member ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ang La Salle Green Archers sa men's basketball at Lady Archers sa women's basketball. Sa volleyball naman ay ang Green Spikers at Lady Spikers. Marami ding mga notable figures ang nagtapos sa De La Salle University tulad nila Ralph Recto, Laila de Lima at marami pang iba. Artista na sila Carla Abellana, Alden Richards, marami pang iba. Business CEO na si Tony Tan Caktiong na may-ari ng maraming restaurant tulad ng Jollibee. Ang La Salle ay may passing rate percentage sa psychologists na 100%, CPA na 73% at civil engineering na 61% nitong 2026. Ang average tuition sa La Salle ay tumataginting na 75 to 105,000 pesos per sem. Depende kung anong course ang kukunin. Sa number 3 naman ay ang Ateneo de Manila University. Isa ito sa mga pinaka-prestihiyosong paaralan sa ating bansa. Ang Ateneo ay tinatag noong 1859 bilang Eskwela Municipal de Manila sa Intramuros. 1865 naman noong naging Ateneo Municipal de Manila na kung saan nga nag-aral itong ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Naging Ateneo de Manila noong 1909, nasira ang lahat ng World War II noong 1945
kaya ito ay inilipat sa Loyola Heights, Quezon City. Ang Ateneo ay marami at magagandang facilities tulad ng Rizal Library, Blue Eagle Gym, maging yung Church of the Gesu. Ang Ateneo ay kasama rin sa UAAP na ang team nila ay ang Ateneo Blue Eagles. Kilala ang Ateneo sa paggawa ng mga leader, abogado, negosyante, at mga public servants tulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, Juan Luna, Father Luis Antonio Tagle, at marami pang iba. Sa katunayang maraming kilalang personalidad at dating mga opisyal ng gobyerno ang nagtapos dito na sina Pangulong Corazon at Benigno Aquino III, Vico Soto, dating senador na si Juan Ponce Enrile, at marami pang iba. Bukod sa academics, binibigyang halaga rin ng Ateneo ang leadership at character development. Dahil dito, marami ang naniniwala na hindi lang talino ang inuhubog dito, kundi pati pagkatao ng mga estudyante. Ang average na tuition fee ng Ateneo ay tumataginting na 100 to 160,000 pesos depende sa course na kukunin. Sa number 2 ay ang University of the Philippines, Manila. Ito ang nangungunang paaralan pagdating sa larangan ng medisina at health sciences. Kung pangarap mo maging doktor, nurse, pharmacist o medical researcher, isa ito ang pinakamagandang pagpilian mong paaralan. Dahil ang mga facilities ng UP Manila ay pang sa medicines, tulad ng Philippine General Hospital, Henry C. Senior Hall, National Institute of Health, at mga sports and wellness center. Marami sa mga pinakamahusay na medical professionals ng bansa ay nagmula rito, tulad nila Dr. Pedro Mundo, Dr. Juan Clavier, at marami pang iba. Napakahirap makapasok sa UP Manila dahil sa mataas na standards nito. Pero para sa mga nakakapasok, ito ay isang malaking karangalan. Ang passing rate percentage sa board exam sa medicine ay consistent silang 100%. Ang tuition fee naman sa UP Manila ay walang babayaran at ang estudyante ay may babayaran sa mga miscellaneous fee lamang. At narito na tayo sa number 1, ang University of the Philippines, Diliman sa Quezon City. Para sa maraming Pinoy, ito ang pinakamahusay na university sa ating bansa. Ito rin ang flagship campus ng UP system. Kilala ito sa halos sa lahat ng larangan, mula engineering, science, law, arts, business, hanggang sa social sciences. Marami sa mga naging presidente, senador, national artist, scientist, at business leaders ng Pilas ay nagtapos dito. Tulad nila dating Pangulong Fidel V. Ramos, dating Vice President Jejomar Binay, Lea Salonga, Jessica Soho, at marami pang iba. Bukod sa world-class education, kilala rin ang UP Diliman sa malawak nitong campus at sa iconic na Oblation Monument. Ang UP Diliman ang pinakamalaking university sa Metro Manila in terms of land area na may 493 hectares. Para sa maraming estudyante, ang makapasok sa UP Diliman ay isang pangarap na gusto nilang matupad. Dahil ang entrance exam dito ay may 12 to 13% lamang, kaya kung makapasok ka dito, talagang matindi ang utak mo. Napakatalino. Ang passing rate percentage sa UP Diliman ay 100% sa alinmang course. Mapa engineer, medicine, at marami pang iba. Ang 5 paaralang ito ay kabilang sa pinakamahuhusay sa Pilipinas at patuloy na gumagawa ng mga leader, professionals, at mga taong nagbibigay ng malaking contribution sa ating bansa. Pero tandaan, hindi lang nakasalalay sa pangalan ng paaralan ang tagumpay. Nasa sipag, tiyaga at dedikasyon pa rin ng estudyante ang tunay na susi sa kanilang tagumpay. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Anong university ang para sa iyo ang pinakamahusay sa Pilipinas? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang educational at interesting videos. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.